Isang masayang araw, kaibigan. Tara, samahan niyo ako para ipakita ang bago kong disenyo na pang motorcycle gear. Ito nga pala ay para sa compartment ng ating motor. Pero take note ha, para lamang ito sa mga kagaya ko naka-click user. Pero malay mo soon makagawa pa tayo para sa mga karamihang klase ng motor. Tara, naglagay nga pala ako ng extra packet sa loob ng bag para kung sakali na ayaw nyo mahirapan sa pagdala araw-araw ng ating lisensya. Likas kasi sa ating mga Pinoy ang magiging makakalimutin. O di ba? Aminin nyo, para kapag aalis tayo ay automatic na itong dala natin at makakaiwas pa tayo sa ticket. Magkano rin kaya yan, di ba? Pagtapos nga niyan ay dinugtong ko na rin yung magkabilang dulo ng tela. After niyan ay pinaikot ko na ito sa palad ko. Haha, biro lang. Naglagay nga rin pala ako ng padding sa loob ng tela para mapanatili ang tindig ng ating bag. Mas mainam kasing may padding ang bag para maiwasang ma-deform, o di ba? After nga niyan ay tatahiin naman natin yung mismong ibabaw ng bag. Nagipit na rin pala ako ng label sa bandang ibaba para na rin maipakilala ko sa inyo ang aming brand. After niyan ay pinagpatong ko na yung mga dalawang tela at lalagyan ko din ito ng mga padding. Ang ginamit ko nga pala dito ay PVC plastic at iwapom. Ginawan ko na nga rin pala ng packet ang ilalim nito. Sayang kasi yung space. Rubbernet nga pala ang ginamit ko ditong fabric. Pwede kasing dito na rin natin nilalagay ang ating mga ORCR. O bahala kayo kung anong mga gusto nyo dyan. Para sa akin kasi, mas maganda kung magkakahiwalay ito. Para sa akin lang ha. After nga nyan, ay sinukat ko na rin yung zipper dito sa ibabaw. Ang ginamit ko nga pala ditong zipper ay YKK. Reverse nga pala yung zipper natin dito. Mas malinis kasing tignan yung bag kapag ka-reverse yung zipper natin. After nga nyan, ay kinabit ko na nga ito sa parting ibabaw. At pinaikot ko na muli ito sa palad ko. Huwag nga pala nating kalimutang i-double check ito kung may nakalabas na sinulid yung gilid para iwas na rin sa reject. After nga nyan, ay ikakabit na natin ito sa kanyang katawan. Papaikot lang din natin ito hanggang makarating tayo sa mismong dulo. Do-double check nga pala muna natin uli ito kung nakasentro ba ito kapag isasara na natin yung bag. Katulad ng sinabi ko kaganina para maiwasan natin yung reject bago natin siya ituloy. Sunod naman natin itong base. Lalagyan pa rin pala natin ito ng padding. Para kasi sa akin, ang base ng bag ang isa sa pinaka-importante lagyan ng padding. At muli, ay papaikutin ulit natin ito sa palad natin hanggang makarating tayo sa dulo. Lilipat nga pala tayo sa kabilang machine. Dito kasi natin lilinisin yung mismong pinagdugtungan ng mga tahi. Ang tawag nga pala sa machine na to ay DY. Gupitin nga pala muna natin ito bago natin lagyan ng webbing tape para matiyak natin na malinis ang kalalabasan ng bag at walang nakalitaw na tahi. After nyan, ay gamitan natin ng lighter yung mismong pinagdugtungan ng webbing para iwas simulmol. At pagtapos nyan, ay linisan na rin natin yung mismong bag. Alisin lang natin lahat na nakalitaw na sinulid sa bag para malinis, di ba? At pagtapos nyan, eto na yung resulta ng ating ginawa.